Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Micha Amir from Japan, Kaban. Cancer, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong bonus reading, October 2025, at tao na nakakonect sa'yo. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Siyempre, sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat din po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Anak, dito ka sa, tingnan natin na yung energy. Vice versa tayo, ha? Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Anong energy ni Cancer, October? Huwag nyo ipilit kung hindi sa inyo to. Kasi, i-general tayo. Okay, energy mo this October is pwedeng maraming gumugulo sa isip mo, no? Sa iba sa inyo. Yan. Sa iba sa inyo, maraming gugulo sa isipan mo, marami kang maiisip, or maybe nahadun yung may mga hinihintay ka, maaring ganun, no? You're waiting for some, o may hinihintay ka talaga. Sa iba naman sa inyo, marami kayong, i-daydream, or may mga fantasizing situation, yan, may mga wishful thinking kayo. Ako nakikita sa iyo. May pain no? Siguro in the past, there's a deep one happened situation, may mga battle na sinuong, and sa nakikita ko naman sa iyo ngayon, parang siguro iniisip mo yung mga bagay na yun nangyari in the past, no? O may mga, kumbaga may maiisip ka, may mga maiisip ka na sitwasyon na ganap ang nangyari sa iba sa inyo, And then, okay. Iba dito magulo yung isip no? Nagulo yung isip niyo. Marami. Ang nakikita ko kasi sa'yo dito, parang inside, parang ang lalim ng isip mo, pag-iisip mo, or nahandin yung lungkot. Pero pagka nakaharap mo yung ibang tao, pinapakita mo sa kanila yung kabaliktaran na nararamdaman mo inside. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun, medyo may mga pag-iisip by this October. Maari sa iba sa inyo is may mga pinag-iisipan na kayo na gusto nyo ng tapusin, gusto nyo ng umawala, gusto nyo ng... kasi may mga illusioning din no? Sa iba sa inyo. Maaring naguguluhan kayo sa mga bagay na gusto nyong umpisahan o gusto nyong i-let go sa buhay niyo. O gustong gawin. Sa iba sa inyo naman, marami kayong idea na hindi nyo alam kung ano yung uumpisahan nyo doon. Tingnan natin parating sa'yo. Uy. Ano po? Parating sa'yo. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon ng recognition, Sabihin, maaari makakaramdam ka ng saya, excitement, situation. Also, iba dito, may travel. Or maybe you think, either hindi man siya malayo, maaari may mga lakad na naiisip, no? Andito rin yung situation na there's a union. Ako na nakikita sa'yo. Maaring may tao na hihingi sa'yo ng suporta o susuportahan mo sa nakikita ko dito. And then, merong sa iba sa inyo, this October, meron ka daw gagawin na pagtutuunan mo ng energy mo. Pagpo-focusan mo siya. Siguro meron kang ililid or meron kang parang you will become a center of attention
Yun na nakikita. Parang you will become a center of attention. Pwedeng pag-uusapan ka rin by this October. Merong mga victory and success happen. May mga gagawin ka na progressing this time sa nakikita ko sa dito. And also, nahandito rin yung situation na may mga actionan ka. Siguro you preparing something, progress, or a-actionan. Ganyan. Sa iba sa inyo, may mga ano kayo, mga bagay na susubukan. Yan, mag-explore ka ng mga iba't ibang bagay. Kasi handito yung mga pag-iisip, di ba? Siguro may mga, yung mga, magtatry ka siguro ng mga bago sa iba. Or may mga i-explore ka na something sa buhay mo. Yun na nakikita ko sa'yo dito. May mga pagsubok na gagawin o susubukang gagawin. Halimbawa, sa trabaho mo, palaging nahandito ka lang sa pwesto mo, pero ilalagay ka sa dito, ganyan, pagtuturuin ka, o kaya pag-aralan mo to, ganyan. Pwede, example ko lang yun halimbawa, gano'n, o kaya halimbawa naman, basta there's an idea, no? So, nakita ko dito. Victory and success is coming. May mga achievement din ako na nakikita sa'yo. And then, may mga tao na makakakita ng iyong kakayahan, ng iyong talent, o kung ano ka man, yun na nakikita ko dito. There's a success na maghaganap sa iyo. May mga partnership din ako nakikita. Partnership, union, merong tao na there's a person of commitment ang nakikita ko dito. Yun. Halimbawa, kung kayo nasa maraming tao, ganyan, o kaya nasa YouTuber kayo, networking, artist, ganyan, mas lalo kayong ngayon na sisikat or mas lalo kayo makaka-attract na tao sa sarili mo. Sa sarili mo. Sa part mo, ganyan. Or mas marami pang susuporta or mas marami pang hahanga sa iyo, sa iba sa inyo. Kung sa trabaho, ganun din. Makikita nila na, alam mo, ay si Cancer, kahit saan talaga siya ilagay, no? Magaling talaga siya, marunong talaga siya, kaya niya i-handle yung lahat. Example ko lang yun yung mga ganun. Ano ang dapat iwasan? Mayroon ding papuri, no? Ako nakikita. Baka pupurihin ka. Yung iba naman sa inyo, leadership or becoming a leadership or magkakaroon ng level up pagdating sa trabaho mo, ganyan, o kung sa relationship mo, ganun din. Doon sa success. Ano dapat iwasan niya? Anong dapat iwasan ni Cancer? Hala. Okay. Devil, oh. Dapat mong iwasan. Ay? May kakilala ka. Hindi ko alam, siguro hindi naman ikaw ito, hindi mo naman gagawa. Sana, siyempre wag kang gagawa, no? Pero maaring may tao, hindi man siya kakilala, pero may tao ako nakikita dito na hindi siya hindi siya black magic. Hindi. Taong may masamang pakay sa'yo. May masamang iniisip sa'yo. Yun. Sa iba ganun. Sa iba naman, alam mo yung mga pausok-pausok. Alam mo yan? Halimbawa, ito picture mo. Halimbawa lang Hindi ko naman, sample ko lang para, tapos papausukan ko yan, tapos dadasalan ko siya. Ganyan. Ano tawag ito? Tapos may ganun. Tapos, yung iba naman dito, siya, salita? May sinasabi siyang salita Salita, either, hindi, iba yung salita. Latin? Parang ganun.
Mag-ano na lang kayo, mag-cleansing kayo for safety. O sa iba naman, maaaring sa paligid mo, karelasyon mo, or mga kasama mo sa trabaho, yan, may tao na may dark thought sa'yo. Kumbaga, may tao na tatahimik pero sana hindi kayo may tao na tatahimik pero deep inside mayroon siyang masamang pakay o masamang balak sa'yo. Ganyan. Okay, dito sa dapat mo iwasan, warning ko lang yun para at least alam nyo rin. Diba? Dapat mong iwasan, siguro iwasan mo yung maghigante. Kasi sabi ko lang kaninin. Alam mo na kasi si kay Universe yan. Yan, iwasan mo, umiwas ka maghigante kasi hindi siya makakagood. Iwasan mo na hindi ka mas maging stronger this time and more and wiser this time sa nakikita ko dito. Iwasan mo yung ba-imbalance ka. Iwasan mo yung mga tao na nalolokohin ka, naniloloko ka, lilinglangin ka. Ganyan, yung mga nasa paligid mo na akala mo gusto ka nila o supportive sila sa'yo pero deep inside meron palang hindi magandang pakay sa'yo. Diba? Iwasan mo yung makiramdam ka. Siyempre, you need to trust your intuition para malaman mo yun. Iwasan mo yung hindi maghigpit sa lahat ng aspeto ng buhay mo. No? Kumbaga, kung sa sarili mo, put boundaries, sa pera, siyempre, kailangan, alam mo na yung gagawin mo, wag ka sa pera, diba? Try to make it balance. Tsaka mag-ingat ka tuwing sa mga transaction when it comes sa pera, ha? Ingat ka lang din. Siyempre, ingat ka rin. Iwasan mo rin when it comes sa salita rin, ganyan. You need to accept din the lesson na you learned from the past din, ano? Kumbaga, andito rin yung situation na iwasan mo ma-mental trap ka in a situation from the past. Siyempre, yung i-delay yung mga dapat i-delay. I-delay. Huwag mo i-delay yung mga dapat pwede nang gawin o pwede na action. Kumbaga, whatever holding you back sa nakaraan, let it go. Leaving behind, no? Yun yung sinasabi dito. Tingnan natin ang money mo. Yung mga, siyempre, kung sa iba, yung pagiging makasarili o sakim, or yung mga tao na makasarili or sakim. Yan, iwasan mo na lang din, no? Kamusta po ang money ni Cancer? Money. Teka, tatabi lang natin tong ano mo. Ano po ito, Universe? Sa money po niya. Okay, when it comes sa money mo, ang nakikita ko sa iyo dito, you try to make it balance yung money mo, no? Andito rin na may mga pinag-iisipan ka. Actually, may idea ka na naiisip this time kung paano mo mapapalago yung pera mo this time. Yun na nakita ko. Maari din, you're thinking about saving money na, o kaya naman, may naiisip ka pa na idea para mapalago pa yung pera mo. Yan, may mga bagay na sinisiyasat ka, may mga bagay na naghahanap ka ng mga solution, mga dapat gawin, katotohanan, may mga ganun. Parang yung may iniisip ka na bagay na want to recover, parang ganun sa nakikita ko sa iba sa inyo. Maaaring iba sa inyo ay meron kayong pinag-iisipan, pinag-aaralan, parang ganun sa iba. Kumbaga nahandito na rin yung thinking about something, mga bagong layunin, no? O bagong plano sa nakikita ko dito. May mga objective, may mga pupukusan ka na this time. Or sa iba naman, this is a time na kailangan mo na mag-save ng money. Siyempre. Try to make it balance. Sa money mo, okay naman. Maaring sa money mo, may tao ka na pagbibigyan ng pera by this October. Taong malapit sa'yo. Pwedeng lalaki. Hindi ko alam kung ikaw magbibigay o hihingi siya sa'yo.
Tao na nakakonect kay Cancer. Pwedeng sa iba dito, babae. Pero dito sa nakita. Or a person na mas bata sa'yo. Kung alin doon. Lalaki or a person na mas bata sa'yo. Tao na nakakonect kay Cancer. Ano ang nararamdaman mo kay Cancer? Pwedeng vice versa tayo. No pointed name, wala pang alam mo dito. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kapamilya, kaibigan. Ano ang nararamdaman mo kay Cancer? Okay, nararamdaman niya sa'yo. Sa iba dito, anak to eh. No? Pamangkin, anak, parang ganun. Or nakakabatang kapatid. Okay, nararamdaman siya, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, babalik siya. Nararamdaman niya sa'yo, mabait ka raw. Kung tutusin, you are a person na mabait, mapagtimpi, ganyan. Palagi kang, nahandyan ka lang palagi para sa kanya. Yan. Yung nararamdaman niya, palagi ka daw, nahandyan ka lang. You always prepare, you always waiting, ganyan. Kumbaga, mapagbigay at mabait at matulungin ka raw. Usan ka. Diba? Inaangat ka ng tao mo. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is in relationship, ganun din naman din ang nararamdaman niya sa'yo. Pareho lang din. Na nagkahiwalay at hindi nagkahiwalay. Mabait ka raw. You're a person na idea. Very creative ka raw. Actually, sabi dito, mahilig ka daw magtumulong. Kumbaga, kung kaya mo, hanggat kaya mo, gagawin mo. Magtutulong ka o mag-offer ka or in any situation. Yan. And then also, you're a perfect lover, sabi niya. You're a perfect lover, seductive, kumbaga maano ka raw ma-imaginative na tao. Parang marami ka raw na-imagine. Marami daw pumapasok sa isip mo, kumbaga. Ganun. You are may isa ba dito, hindi ko alam kung siya or ikaw no? Romantic. May pagka-romantic. Ibig sabihin, you are sweet. Ganun. Tingnan natin ang intention niya sa'yo. Tao na ako na kay Cancer. Ano intention mo kay Cancer? Mukhang inaangat mo si Cancer Tingnan natin. Mabait naman ang Cancer, kaso may mga Cancer lang na parang alam mo yun, pag kasi ang Cancer kasi nadikit sa bad influence, nasi-same kayo ng energy, nahahatak ka. No? Kailangan mag-stand ka sa mismong energy mo, hindi yung magpahatak ka sa mga nasa paligid mo. Okay? Intention niya sa'yo. Intention niya sa'yo. Sa mga magkakahiwalay, intention niya sa'yo, gusto kanya kausapin, syempre. Gusto niya na kung magkakahiwalay kayo, gusto niyang muling ibalik yung cycle ng buhay niyo. Sa magkakahiwalay, Yun. Kung kayo naman is in a relationship. Kung kayo is in a relationship, andito yung situation na intention niya sa'yo, kasi sabi niya dito, poprotektahan kita. Intention niya is to protect you, to be honest with you, and kumbaga, magpapakatatag ako para sa'yo. Yun ang sabi niya. Kumbaga, handito rin yung situation na ibibigay niya, magpapakatotoo ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo yung nararapat na para sa'yo. Yun ang sabi niya dito. Matalino yung tao mo, Cancer. Matalino siya. Smart.
Maaring ano to, no? Sa iba sa inyo, ano to? Maaring mas matanda sa inyo? Or maaring sa iba sa inyo is same kayo. Yung hindi gano'n nagkakalayo. Sa iba naman, kung hindi gano'n yung part, itong tao na to, stable sa buhay. Sabihin, pwede siyang may ipon siya, may business siya, malaki man o maliit, or may kakayahan. Pwedeng sa magulang niya, may kaya sila, pwedeng ganun. Tingnan natin ang intention niya sa'yo, pasayahin ka niya, oh. Sa mga magkakahiwalay, yun, gusto niya uli na mabuo ang inyong pagmamahalan. Anong action mo? Ito. Ba't ganun? Action. Okay. Okay, action niya sa iyo. Susuportahan ka daw niya. Sabi niya dito. Action ko sa kanya, ay kung magkahiwalay kayo pala. Kung magkahiwalay kayo nitong taon na to, hindi ka pa niya nalilet go. Hindi ka pa, stagnant siya. Or vice versa ha. Hindi ka pa let go, syempre they manifesting you dito sa situation, gusto niya ng forgiveness. No, gusto kanya kausapin, gusto niya ng katahimikan, o gusto niya na bumalik yung tiwala mo sa kanya. Yun ang sabi niya dito. Kasi hindi kanya kayang i-let go sa buhay niya. Hindi siya makapag-move on. Kaya, action niya, pwede bang isa pang muli? Kumbaga sabi niya dito, susundin ko na yung sasabihin. Vice versa tayo Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, kung kayo is in relationship, nakikita ko naman, action niya sa'yo kasi, yun, sabi niya, ibibigay ko yung papahalagahan kita. Kung ano yung binibigay mo sa akin, ganun ang gagawin ko. Pinapahalagahan mo ko, minamahal mo ko, mamahalin kita, papahalagahan kita. Ibibigay ko yung gusto mo, sabi niya dito. Ibibigay ko yung gusto mo. Hindi ako mawawala sa iyo, sabi niya ganun, no? Kasi natatakot ako, kung mawawala ka sa akin, natatakot ako. Yung sinasabi niya, natatakot ako kung wala ka sa side ko. And then also, handito rin yung intention niya is, ano yung being an open sa'yo, ang sabi niya. Gusto niya halimbawa, meron siyang mga pinagdadaanan na stress or frustrations in life o mga problema sa buhay. Gusto niya maging open sa'yo. Yun ang sabi niya. Ewan ko lang kung sa iba sa inyo nagkakaroon kayo ng open up. Pero yun ang gusto niyang sabihin sa'yo. Gusto niya maging open sa'yo. Yun ang action niya sa'yo. Mahalaga ka raw sa kanya. Siyempre, ayaw niya na ma-stress ka. Gusto niya lang peace ang lahat. Gusto niya lang kalma lang. Sinasabi rin niya kasi dito na wag kang mag-aalala when it comes sa akin, ganyan. Ako ang bahala sa'yo. Mga ganun sitwasyon. Tingnan natin ang nararamdaman mo kansa sa tao na ito. Nararamdaman mo. Okay. Nararamdaman mo sa kanya, parang siya yung tao na maraming iniisip. Ganyan. Siya yung tao na pwede rin na hindi siya gano'ng makatulog sa gabi o pagising-gising sa gabi o pwede naman panggabi yung trabaho niya, no? Nararamdaman mo sa kanya, siya, makimkimin? Or maybe hindi siya nagiging more on, kasi sabi dito, di ba, ang action niya, gusto niya magkaroon kayo na, maging open siya sa'yo. Pero dito kasi sa nakikita ko dito, yun nga, hindi siya open sa'yo. Kumbaga, may mga sitwasyon na hindi niya sinasabi sa'yo kasi siguro ayaw niya mag-alala ka, ganun. Yun, nararamdaman mo rin sa kanya, patient, mabait,
kumbaga, nararamdaman mo yung nurturing niya sa'yo. Yung maalaga, mabait, patient, maaruga, ganun din sinasabi ko ganun. And then, mapagmahal, syempre, always aware when it comes to feelings. Yan. Magaling din siya mag-advise. Kumbaga, hanito rin yung nakikita mo rin sa kanya yung pagiging sincere niya sa'yo. So, nakikita ko dito. Yun nga lang, madalas talaga sa kanya is, madalas siyang, hindi ko alam kung tulala ba siya o mahilig lang siya magmuni-muni or may mga bagay lang talaga siya na iniisip. Yun ang nakikita ko dito. Palaisip. Maraming iniisip. Pwedeng vice versa to. Arigato namaste. God bless.